Bakit ka naglalayas? Feeling ko nag-start yun nung naghiwalay sila mama at si papa. Kasi Ikaw si yung papa naapektuhan. is naging alcoholic siya. Ano yung pinakamasakit na nangyari sa'yo? Oo, dati kasi uuwi yan, ayaw niya kami nakikita. Yung mga kapitbahay namin, alam na paglasing na siya, iaalis na kami sa bahay. Kahit magtulog-tulugan kami, talagang aanuhin niya kami. Ayaw kong makikita kayo. Parang siguro nakikita niya kami, produkto kami nung failed na pagmamahalan nilang ni mama. Anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Para sa ito, itong ginagawa ko na to, naging strong ako dahil sa'yo. Hindi ko kayang tumayo ngayon kung ano man ako ngayon. Matapat ko yung pangarap ko sa'yo na makita mo ako ulit sa TV, malakas ka. Sana hindi na ulit sumumpong yung atake sa'yo ng mild stroke, yung magpagaling ka. Basta para sa ito, para sa inyo ni mama, kahit hindi kayo na okay ni mama, para sa inyo to, para sa mga kapatid. Nakita ko ni mama sa Rejuice. Dito napapasok si Mamu Andreal ng The Library. Ang init-init nun, nanonood siya nun. Meron siyang pinababa na isang host. Nako, alam mo si Mamu nakakasyoko. Ayan. Huwag ba yung host? Huwag sa mama dyan, wala ka sa tono. Tapos, ano nangyari sa library? Madami, Kuya Ramel. May mga host ako na nakaalitan. Medyo nagkaroon kami ng tampuhan ng isang host. Tapos ni Mamu, para personal attack. Yung mga dati kong issue, binubuhay niya ng binubuhay. Ang hirap naman ng ganyan, mabubasa yung ganyan. Kasi baka may pinagdadaanan din ako, lalo akong ma-depress. Okay. After that, umuwi akong lasing galit. Ayun, sumemplang ako, Kuya Ramel, sa motor. Anong gusto mong sabihin sa mga kalaban mo? Sa mga makakalaban ko, sana pagandaan nyo, uminom kayo ng mga maintenance nyo. Ay. Kailangan nyo yan eh. So, i-ready nyo yung mga alaksan nyo. Baka kasi pag nagkaroon ng announcing, baka atakihin, so yung mga high blood. Yung mga pag di na kaya sumayo, okay na wag na, magpatalo na lang. Ladies and gentlemen, Michael Pangilinan, Joshua Romero. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal ng ang iba. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel, chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video, ang ating unang-unang i-interview at kakausapin para makilala po nyo ng lubusan si Joshua Romero. Kaya naman, samahan niyo po ako, nandito na po ako. Tara na! Nandito na po tayo sa Molino na kung saan kakausapin po natin at kikilalanin po natin si Joshua Romero, ang isa po sa mga candidate vying for Entertainer of the Year ng Library 2026. Sino kaya ang mapalad sa kanila? Kaya samahan niyo po ako para makilala po natin sila isa-isa. To start with, si Joshua nga po ang ating unang-unang kakausapin at malalaman natin kung ano po ang buhay ng isang entertainer at mapabilang sa Entertainer of the Year. Ito na ang bahay ni Joshua. Tao po! Ay, ito na si Joshua. Hello! Ganyan Ito na to. This is it. Ito na. Okay na, pasensya ka na mainit. Ano ka ba? Okay lang yan. Asa ka? Nandito na po tayo sa kanyang tinitirhan. Ay, ang laki ng aso. Si Briggs. Hello, Briggs. Ayun, tumataw lang. Woo! Yeah, Bagal siya mo. yun. Eto na. Nandito na tayo sa bahay ni Joshua Romero. Yes, super init. Okay lang, ano ka ba? First time ko po makausap ito si Joshua. Itong tinitirhan mo, Joshua, ikaw lang nakatira dito. Yes, ako lang. Solo. Dati, nung may partner pa ako kaming dalawa. Ayun na. May partner ka dati. Yes, Dito. for... Tapos itong bahay na ito ay... Upa lang. Ay, inuupahan mo rito. Pero dito yung mga kamag-anak mo. Yes, etong tapat namin kasi kuya, yun sila tita, sila lola, sila yung nag-aalaga sa akin. Kompleto. Aruga-aruga, gano'n. Yes. Pero sa bahay, ako lang mag-isa. Oh, eto na po. Nandito na po tayo sa lahat po ng mga kaibigan at Ay, mga supporters po nito chika. ni Joshua. Eto na, atin po makikilala si Joshua. O, Ang diba? ganda mo pala sa personal. Totoo ba? Sali ka na. Halika Eto na, pasok kayo. Ay, nanonood siya ng vlog ko. Ay, hindi naman talaga hinanda mo talaga Yeah. para manood ng vlog ko, di ba? Parang sa pupunta ko ngayon dito. So mga kaibigan, eto na po tayo. Nasa room pa tayo ni Joshua. Alam mo na kung bakit. Kasi ayaw niyang laputan doon sa labas. Kasi sila super air cash. Yes, kasi nga naiiyak ako sa'yo, Chokoro. Tsaka sobrang pawisin ko talaga. Nakakaya sa mga kachika, sabihin nila. Hindi, no? Anong maka ba? Baka sabihin nila para akong pitchel. Na tumutulong.
Ilan taon ka na dito sa bahay mo? Siguro mga 2 years na rin. 2 years solo ka. Living alone ka talaga. Since high school. Kasi dito ka talaga high school? No, nakabukod na. Nakabukod ka na talaga. Actually, nag-less ako. Ayan na. So atin ang simulan na muna natin ang kwento ng buhay ni Joshua Romero. Sabay-sabay po natin siyang kinala. Joshua Romero, ilan taon na si Joshua? Ngayon, 27. 27. Sabi mo kanina, may naging karelasyon ka. Yes, 7 years. 7 years. So, ilang taon ka nagsimula nun? 21 kasi nag-break na kami last year. Ayan na. Nalilito na siya. Isang taon diba? na kaming hiwalay. Oo. Teka muna. Taga saan ba yung Romero? Taga Cavite ba ang Romero? Taga-bayan talaga. Bayan ng Cavite. Yes, sa dating munisipyo ng Bacoor, doon talaga kami. Ilan kayo magkakapatid? Bale, 4 kung kasama yung sa panganay namin. Kasi meron kaming step-sister na panganay namin. Sa unang asawa ni Papa yon. Pangalawang asawa kayo? Pangalawang asawa, kami 3. Okay. Ako yung panganay, tas lalaki, tas bunso namin babae. Yung una, Yung una, tomboy. mas matanda sa'yo. Mas matanda, Sure. yes. Pero kamusta naman kayo bilang magkakapatid? Okay Blended naman. kayo? Hindi. Actually, Hindi kayo magkakasama? Hindi kami magkakasama. Si ate nakabukod na din, pero hindi rin kami masyadong okay ngayon. So, hopefully sana soon. Pero yung mga kapatid ko nakipapa lahat, yung dalawa. Yung Nag-aaral. Isa criminology, yung isa high school. Anong trabaho ng papa mo? Sa munisipyo. Ng Cavite? Ng Bacoor, yan. Okay. Si mama mo, Si mama nasa Saudi na. hanggang ngayon, nasa Saudi. Yes, kasi di na siya bumalik kasi separated sila ever since nung elementary ako. So, lumaki ka ng walang nanay. Meron naman, inabutan ko siya. Tapos yun Ilan- nga, kasi parang nakikita-kita kami nun eh. Pero hiwalay sila nung elementary pa lang ako. Oo, iwalay na sila. Pero, nung nagpunta ang mama mo sa Saudi, ilang taong ka nun? Malaki na, kasi dati bumukod lang siya, nagpunta lang siya ng Laguna. So, hindi usual, nagkikita pa rin Nagkikita kayo? pa rin kami. Patago. Kasi ayaw ng papa mo. Ayaw ng father side. Pero ngayon, Ngayon, open na. Tinanggap na nila. may asawa na rin ang papa mo ngayon. Wala. Si mama. Si mama. Karoon siya ng Pinoy na tapos di rin sila nag-iwalay. Ngayon, nasa Saudi siya. Alam ko may partner na siya ngayon sa Saudi. Pilipino din. No. Gusto niya ng foreigner na gusto. Pero lumalaki ka, parang lumaki ka sa lola mo. Hindi rin. Mag-isa. Mag-isa? Pero nakakatuwang ko sila tita. Nung high school kasi ako, na unang layas ko, tumara din ako sa girlfriend ko. Unang layas mo, bakit ka naglalayas? Feeling ko nag-start yun nung nag-iwalay sila mama at si papa. Kasi Ikaw si yung naapekto. papa is naging alcoholic siya. Sobrang na-stress siya. Siguro nung mga time na yun, hindi ko alam kung sikat na yung term na depression. Siguro, meron ng sakit doon pero hindi Oh, lang hindi pa diagnose ganun. na Yeah, yung depression. depression pala yun. Yeah. So bata ka na, ilang taong ka nun? Siguro around 14, 15, ganyan, 16. Ay, talaga tapos Yeah. solo ka lang, di ba? 17 ako nung unang layas ko, parang second year high school ko ata yun. Bakit ka naglayas? Hindi kasi matanggap ni Papa that time na wala si Mama. So parang nakikita mo every siya, time- nandi-depress. Every night, lasing-lasing siya So, gabi-gabi. ibig sabihin maoy. Kasi minsan, inuuwi na lang siya, tulog na eh. Bagsak na. ganon. Ang masama lang sa kanya. Siguro yung sama ng loob niya, nadadala niya. Hindi niya mailakas. Nakikita niya sa amin na kami kaya- yung napagbubuntunan. Nakaranas ka ng ano sa papa mo? Dati. No. Pero alam ko naman na ngayon naintindihan ko. Ngayon naintindihan, pero ano yung pinakamasakit na nangyari sa'yo? Oo, dati kasi ano yan, uuwi yan. Ayaw niya kami nakikita. Dumating po sa point dati na may mga kapitbahay namin, alam na paglasing na siya, iaalis na kami sa bahay. Ay, talaga, nililikas na kayo kumbaga. Kasi pag nakita kami niyan, kahit magtulog-tulugan kami, talagang aanuhin niya kami. Ayaw kong makikita kayo. Parang siguro nakikita niya kami, produkto kami nung failed na pagmamahalan nilang ni Mama. Pero syempre, ngayon mo lang naiintindihan, pero no that time, traumatic para sa'yo yan. Ilang that taon mo naranasan yung gano'n? 18, 17, gano'n. Mayroon ka ng ano doon eh. May ulirat ka rin, kawawa yung mga kapatid mo susunod sa'yo. Oo, yun din yung inisip ko noon that time. Kaya naglakas loob din ako na, ay, kailangan ko bumukod. Siguro, baka kailangan kong gumawa ng paraan para makuha sila. Yun yung thinking ko dati. Nung umalis ka, hinanap ka ng papa mo nung umalis ka. 17, umalis ka. Nag-less ako na. Saan ka nagpunta? Nakitira ako doon sa girlfriend ko. Kasi yung girlfriend ko nung high school, legal kami sa magulang. Okay naman ako doon, makisama, okay naman sila. Tinanggap nila ako nung time na nalaman nila na may problema. Gano'n. Doon ako nagstay. Nag-aaral ako noon, nanghihingi lang ako kay mama ng sustento para lang pambaon, pag ganyan. Hanggang Ilang sa taong matagal- tumagal yun? Mga 1 year din. Tapos bumalik pa ako ulit ng bahay nun eh. Kasi nasuyo pa nila ako nun yung bumalik. Sinuyo ka ng papa mo o sinuyo ka ng kamag-anak ng Nung papa mo? kamag-anak, mga kamag-anak. Nung pagbalik mo, kumusta na ang treatment ng papa mo? Magulo pa din. Hindi pa siya talaga ano nun eh. Parang Healed. healed. Ganun pa din. Hanggang sa nalayas na naman. Ilang beses ka lumayas? Madami na, Kuya Ramil. Hindi mo mabilin sa ano mo? 3 or 4, mga ganun. Yung pangalawang ayos ko naman, bumukod ulit kami, kaya lang nabalitaan na ng lolo ko. Yung lolo ko na asawa ng lola ko sa mother side. Okay. Is yun naman yung nakaano sa amin na, ay hindi, iupa muna ng bahay yan. Ayun naman ang malasakit na iupa na kayo ng bahay. Iupa na kami ng bahay. So para magkakasama kayo magkakapatid. Lolo namin, si Daddy Jesse, asawa ni Lola. Tapos, Yung si tita kasi, yung kapatid ni Mama, yun naman yung
nagtingin sa akin. Ngayon, kinuha ko nila tita doon sa bahay ng girlfriend ko na tinitiran ko dati. Tapos yung kapatid mo, nasan na? Iniwan mo na doon sa bahay? Nasa bahay, nasa bayan pa rin sila, nakipapa ngayon. Kasi parang sabi ko, ay, hindi ko kaya kunin, hindi ko mapag-aaral. Kaya binaling mo na sa papa mo. Ito yung pangalawang best ka nag-last S o ito na yung huli? Ito yun na yung last, tapos dire-diretso na. Diretso na naging, hindi ka na nakakasama, kapatid mo na lang makakasama ng papa mo. Doon na lang. Pinapadalan din ng mama mo hanggang ngayon. Nagkapadala naman ngayon. Pero late na nila na medyo na-contact si mama. Ay, nawala din. Kasi dati, ako lang yung may contact Na-contact sa papa, mama Kasi mo. ayaw nga na papa na ipakontak si mama. Parang dati pa nung, siguro kasi bata pa sila So parang nakuha nila yung loob kasi mas nagstay sa Kasi, kanila. oo. Ikaw, wala ka namang ginagawa. Ngayon wala naman ngayon. Wala kang ginagawa sa mga kapatid mo, gano'n. Ngayon, nagsusupport ako sa kanila. Ngayon kasi yung kapatid ko ngayon, graduating na, criminology, lalaki. Tapos yung babae naman, high school, nag-aaral. So pag yung mga needs, ganyan, kuya, panggastos, pag ganyan. At least sa side sila ng papa mo na okay na sila ngayon. Okay na. Okay Ikaw na lang na. ang hindi masyado, mas malayo ang loob mo. Hindi, okay na rin kami ngayon ni Papa. Kasi nagkasakit siya. Pinatawan. In hospital siya twice. Yung parang may namuong dugo sa utak niya. Parang yung first. After nun, so parang medyo na ER siya, na ICU. Kami nag-asikaso sa kanya, yung kami nagbantay ng mga friends ko. After nun, parang ibang tao na siya. Ay, ang bago na. After nun, super, wala na siyang bisyo, hindi na siya nagiinom, hindi na siya nagsusugal. As in, super Lahat reset talaga, siya. no? Na-reset talaga siya. Humingi sa iyo siya ng tawad. Hindi, kasi di ba pag yung mga tatay naman, hindi sila Hindi sila magsasalita. Mararamdaman mo na lang. Mararamdaman na lang yun. Naramdaman ko siya nung sumali ako ng tawag ng tanghalan. Ay, totoo. Kaya nung sa tawag ng tanghalan ko, that's 2019, ang title ko doon, Prodigal Son, kasi nga layas ako. Okay. Anong year ka sumali ng tawag ng tanghalan? Basta season ni Janine Dudin. Nanalo ka doon? Nanalo ako. Tapos, taping yon Kuya Romel. So, nagkataon na nasa bahay na ako noon, pinapanood nila. So, parang laban ni Pacquiao. Kasi kahit yung mga kapitbahay namin, nanonood sa likod, sa bintana. Alam ko naman na matatalo ako the next round. Tapos nakikita ko lang si Papa yung natutuwa lang siya. So, naiiyak siya. Pero hindi niya Sa TV. pinapakita. Proud na proud siya na time na yun. Kasi mga kamag-anak namin sa father side, super proud na din. Parang yun naging stepping stone din para maging okay yung lahat. Mapagbuklod-buklod ko yung hindi okay Pero dati. parang ang hirap din ang pinagdaanan mo, no? Yung struggle mo na namumuhay kang mag-isa. Yes. Yun ang pinakamahirap. Pero nalampasan mo yun. Ilang taong ka namuhay mag-isa simula ng 17 hanggang ngayon na 27 ka. Hindi na ako bumalik ng bahay. Kasi sabi ko nga sa kanila, nung yung bahay na yon, nagkaroon pa ng issue sa lupa yon sa mga kamag-anak. So yung dating parang 75 square meters, naging 30 square na lang or 25 something. Yung tinira sa amin. Sa kanila magkakapatid. Sa papa No, mo. basta nagkaroon ng issue sa lupa. mga Sa kamag-anak. father side. So yung bahay na lang namin doon, natira yung parang sa kusina na lang. So at panibagong Liit-liit na gastos lang na lang ngayon, yung no? pataas na lang. Ano sabi ng mama mo nung sumali ka sa tawag ng tanghalan? At tuwang-tuwa. Magkakontak kayo nun? Parang nasa ibang bansa. Nasa ibang ba siya? Talaga? Proud na proud siya. Tumatawag lang siya, iyak siya. Ganun. Ano sinasabi niya sa'yo? Proud daw siya. Natutuwa daw siya. May anak daw siyang nakaganon, nakapunta ng TV. Ilan taon ka na sumali mo sa tawag ng tanghalan? 20? 20. Ay, tagal na rin pala. Bata-bata mo pa sumali. 2019. Anong kinanta mo nun? Pare mahal naman kita. Pare mahal. Kasi idol ko si Michael Pangilinan. Ay, totoo. Kaya Tapos naman. puro Michael B yung binigay nila sa akin. Michael E. ang pinigay sa'yo. Kaya mas madali para sa'yo. Ladies and gentlemen, Michael Pangilinan, Joshua Romero. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal ng ang iba. Ba din, no? Michael Pangilinan kinakanta pero Regine Velasquez ang gesture, no? Naka-mixed breed? Paano ka naman sumali sa tawag ng tanghalan? Talaga ba dati ba kumakanta ka na talaga? Hindi, Kuya Romel. Dati nung high Paano school. mo nalaman na Mahilig ako kumakanta ka? sumayaw. Oo nga, nakikita ko yung mga TikTok mo. Panoorin niyo po ito, yung mga TikTok niya. Super dancing siya. Dancerist talaga. siya. Paano ka napunta sa singing? Napunta ako ng singing, college. May program sa school. Natapos mo ba ang college mo? 2 years lang. Hindi ko na napagpatuloy. Kasi ikaw lang nagpapaaral sa sarili mo. Sinusuportahan naman ako ni Mama, padala-padala. Pero yung diskarte ko kung saan ako mabubuhay, saan ako titira. Actually, meron pa nga ako mga friends, Kuya Romel, na nagpupa kami ng mga bahay. Actually, mga bakla din yun. Kaya super malapit ako sa mga bakla. Si Jeff Bibo, nakasama ko sa industriya. Kasama ko yan sa isang bahay ng upahan kami. Kasi diskarte ko kung paano mabubuhay, kung paano mo. Suporta lang sila. Pero kasi yung suporta naman, hindi naman yung support na bibili ka ng bahay, pagbigyan ka tapang upa, bigyan ka tapang... Pero malaking ano na rin kasi, kahit hindi nagbibigay ng pinansyal,
social, basta makita ka, yung kinakamusta ka, okay yun eh. Yun ang pinakamahal eh. Priceless yun eh, yung pang nangangamusta. Tapos, ano ngayon, paano ka nagsimula sa kantahan? Dahil sa sumali ka sa school? Sa college, may event. Tapos naghanap sila ng singer. Kasi ako, nung sa classroom, pero mahilig ako pag walang teacher, kanta ko ng kanta sa likod. Pag may epal ka na talaga. Pag sa mga friends, meron pa nga dating We Are The World na Oo. sa high tea, kinagaya ko yung mga boss doon, yung sila Justin Bieber, sila ano. Mahilig na akong kumanta. Nalaman nila na parang, kumakanta ka pala eh. Dati akala ko, nai-impersonate ko lang o nagagaya ko lang yung boses. Kasi nilalaro-laro mo Kasi lang. nilalaro ko lang. Tapos, yung may nakarinig sa'yo na kumakanta ka, maganda yung timbre ng boses mo. Sabi niya, ano yung boses mo talaga? Kasi mahilig ako magkulot-kulot dati. So yun, nagustuhan nila. Sabi nila, kumakanta ka pala eh. Meron kaming program sa school, ikaw yung kumanta. Pagkatapos ng kumanta ka, nababayaran ka nun. Wala, Kuya Ramel, wala. Libre yun. Kailan ka nagsimulang kumita? After ko ng college, ng 2 years lang, nag-celebrate kami. Actually, si Jeff Dibu pa ang nag-treat sa akin. Nung nakasama ko pa namin sa industriya. Mabait yan, si Jem. Tinit niya ako sa isang bar sa radio sa Bacoor. Sabi niya, sige, treat kita. Nakaset ata siya, no? Tapos pag treat niya sa akin, celebration lang kasi nakatapos ako 2 years. Tapos pinakanta niya ako sa stage. After na yung may-ari ng bars, inalok niya ako. Sabi niya, gusto mo mag-set? Ano pangalan ng bar na to? Ray Juice. Ray Juice. Nilapitan ka na may-ari. Sabi niya, gusto mo mag-set? Actually, jump set nga lang yun, pero ang budget ko ata, 150. Pero ang habol ko lang naman doon, Experience. Gusto ko lang kumanta, gusto ko lang, tapos gusto ko lang mag-inom. Parang gimmick night ko na rin. Kasi yan doon nag-start, hanggang sa nagdare-diretso na ako. Di na ako nakaalis, di na ako nag-work. Nagsimula ka ng 150. 150. Tapos, Jump set lang yun. pagkatapos, magkano nasusunod na budget mo? Na regular ako nung nakukuha-kuha na, naging 400, Wow. 500. Doon sa Regis pa rin yun. No, sa ibang bar. ibang Pero bar. sa Bacoor pala din. Ano, sabihin mo yung mga pangalan, mga bar na pinagpisan mo. Sa Radios, napunta ako ng Radios, hanggang sa, kinuha din ako ni Kuya Mike sa Malate, sa Shelu, po yung malapit sa library. Kayong katabi ng like, Yun, budget ka na doon 500. wow. So nagbabas lang ako noon. Nga mula dito sa Cavite. Bus lang from Bacoor to, di ba Isang sakay lang naman yun. Tapos after no, nakita ko ni Mamo sa Radios. Dito napapasok si Mamu Andy Real ng The Library. Ang init-init nun, nanonood siya nun. Init-init doon. Ano mga kinakanta mo? Natatanda mo yung kinakanta mo nung nakita ka ni Mamu? Mahilig ako mag-Sam Smith dati. Totoo ba? Mga Stay With Me. Pero nandun pa rin yung Michael kasi si Michael close din pala ni Mamo. Oo, how close namin yun si Michael Pangilinan. Pupunta pala siya lagi sa library. Sobra. At saka sa tier ko dati, bago siya maging Michael Pangilinan, ini-introduce sa amin siya ni Jobert Sokal dito. Pagkatapos nun, anong sabi sa'yo ni Mamu? Kumakanta kami, tapos na-pressure pa ako noon, Kuya Robel, kasi 4 kami 5. Meron siyang pinababa na isang host. Tinawag ni Mamu? Oo. Ano sabi niya? Alam mo naman si Mamu, di ba? Oo. Nung kapanahon ng panyalan, nako, alam mo si Mamu, nakakasyoko. Tinawag niya Ano, kuya. paano tawag? English. Sit-sit, di Tsaka ba? nakagano pa yun, di ba, Oo. Kuya Robel? May hawak na beer. Shh. Ayan. Bumaba yung host. Huwag sa mama dyan, wala ka sa tono. Ganon. Ganon. Siyempre, nanginig ka. Oo, Kuya Robel. Tapos after nung kanta namin na yun, tinawag niya ako sunod. Ano sabi sa'yo pagtawag na naman? Pag din. yung isa yung bata, tinawag niya ako. Sabi ko, naku, papagalitan ata. Tinawag niya sa akin. Sabi niya, alam mo, sa lahat ng nakasta sa stage ko yung magaling. Oo, nakainginawag. Ay, ganon. Oo. Tsaka yung mga compliments ka ni Mamu. Iba yun. Kasi 6 ata kami sa stage ng lahat. Tapos, pagkatapos ng gabing yun, Gusto mo mag-library, mag-workshop ka. Sabi niya, mag-workshop ka. May tatayo akong bar. Actually, Comic Ave pa yun eh. Susunod na bar na tinayo. Kinuha niya ako. dito sa Bacoor yun, yung comic ad. Dun din. Oo. Parang sinasabi niya na, sige, papaano kita. Pinakilala niya kay Tito Dan. So, nagkaroon na ako ng connection. Tapos, nagsumalang ka dyan sa comic ad. Na hindi naman nagtagal yung comic ad, di ba? Hindi rin. 1 year? Wala. Oo, tapos biglang bumalik ulit ang The Library. The Library na dito sa Perpetual. Malapit sa tapat sitcom. Oo. Yes. Tapos, ano nangyari sa library? Madami, Kuya Ramel. Magsabi ka ng mga experience mo sa library na talagang yung, alam mo yung parang gusto mo nang mag-back out. May mga ganung moment, di ba? Anong eksena sa library? Na parang gusto mo nang, di ko natutuloy. May mga moment kasi ako na parang minsan yung pagiging straightforward ko na papasobra, paggalit na miscontrol ko, na ganun yung nangyari. May mga host ako na nakaalitan. Hindi naman maiiwasan yan. Kasi lalo na pagbago ka pa, syempre yung mga luma, hindi mo rin alam ang tinatakbo ng isip nila, kung anong gusto nilang gawin sa gabing yun. Kaya anong worst na experience mo sa library? Siguro yung ngayon, yung worst is yung ngayon itong recently. Medyo nagkaroon kami ng tampuhan.
isang host. Tapos ni Mamu, nagre-rely. Isang host at si Mamu. Ano nangyari sa host? Yung isang host na yon, hindi naman siya library. Hindi siya librarian. Inuman, may celebration, bagong sibol ata yun. Parang nagkakabiroan. Eh ako parang nung time na yun, pag okay na kung sinisimulan mo ako ng isa, okay na yun. Tapos pag nanahimik na ako, ibig sabihin, hindi ko Napipikon na gusto yung... Biro niya. Hindi siya biro kay Romel, parang personal attack. Yung mga dati kong issue, binubuhay niya ng binubuhay. Ano yung mga dati mong issue na talagang pag nababanggit sa'yo yun, parang naiirita ka? Kasi may mga tao kung nakaalitan, gawa ng mga nag-sponsor dati sa akin sa mga aesthetic. So medyo nagkaroon ng something. Hindi na kami nag-uusap. Pero nagkaiwan kasi ng mark. Tapos parang merong specific na nangyari sa balat ko na hindi okay na. Hanggang ngayon kita ko din. Inaano niya ako ng, sayang yung mukha mo. Yung host na, Okay. ako sa'yo yan, ipopost ko yan. Kasi pala post ka naman eh. So ginagawa parang ka. pinoprovoke niya na ako ng Okay. maaga pa lang. So sabi ko okay lang. Parang inaawat na nga siya, yan ka na naman, baka saan na naman mapupunta yan. Hanggang sa kung saan na the whole night, tapos na yung event, tapos na yung kami na lang. Hindi, ayaw pa rin niyang tumigil. So sabi ko, ayaw ko na lang. Nagsalita na ako na, kaysa naman kung saan pa ito mapunta, alis na lang ako. Okay. Malis ako ng Malis ka na, ng inuman. Ng inuman. Okay. After that, naiwan siya. Hindi mo may galit ako sa kanya. Parang si Mamu nag-chat sa GC ng ay suspended yung Joshua. Pero hindi niya naman ata minimi. Gina-joke niya lang. Okay. Ako yung napraning, Kuya Romel. Kasi feeling ko sinulsulan siya ng sinulsulan. Okay, napili mo gano'n ang eksena. Kasi nung Kasi umalis sila yung ka- naiwan eh. Oo. Huwag ganun na nangyari. Nakapagsalita kay Ma'am. Sana ang hirap naman ng ganyan, mababasa yung ganyan. Kasi baka may pinagdadaanan din ako. Lalo akong ma-depress. Okay. So nabasa ko yun kay Romel. Dati lasing pa ako eh. Ilan taon ka na sa library nun? Baguhan ka pa lang nun? Di, ito na. Ay, last, Recently ano lang to? Previous Oo, lang to? recently lang. Oo. Kasi yung mga last year ko pa naman, yung okay naman yun. Wala pa naman Okay. super parang worst na nangyari. After that, umuwi akong lasing galit. Ayun, sumemplang ako kay Ramil sa motor. Ito yung sumemplang ka na. Pang ilan ko ng semplang. Bakit ka sumemplang? Lasing ka? Galit, tas lasing. Pag galit ako tsaka lasing, wala sa focus yung isip ko sa daan. At least Nasa alam mo yan. tao. At least alam mo yan. Kaya dapat alam mo na yung iiwasan mo. Ngayon, aware na ako. Yung gas lang, okay lang. Paano kung bumutok ang ulo mo, nabalian ka na, di lalong hindi ka makakapagtrabaho. Kaya nga, kumbaga sa pusa, baka 3 na lang buhay ko. Oo, kasi nagamit mo na yung 7. Oo. Kaya tayo nagsimula na ganito kasi, di ba, candidate ka Yes. bilang Entertainer Entertainer of the of the Year Year. ngayong 2026, 8 kayo. At ikaw, isa sa mapalad na unang-una kong nakausap dito. Yeah. Oo. Super happy ako dun. Oh, super happy ka. First time mo bang na-nominate? Last year namin. Na-nominate ka din last Last year. year. Pero Ang hindi mo nanalo nakuha. is Kedax. Hindi mo nakuha. Ngayon, pangalawa mong nomination. Anong sa palagay mo? Actually ngayon, Kuya Ramil, mas gusto kong lumaban. Yung pagiging nominee ko ngayon, hindi siya kasi per group, Monday to Sunday, isa lang ang Isa lang dapat kinuha. magrepresenta. Sa Friday group sa amin, pinagbotohan kami, okay, Joshua or Wendell. Isa lang. Nagbotohan yung buong Friday group, si Inay Wendell. Kahit ako, si Inay Wendell ang binoto ko. After that, di buo na, si Inay Wendell na yung magrepresent ng Friday group. Yung mga staff ata, nagsabi kay Mamu na, sige, hindi naman kami makakaboto eh. Baka pwede naman gamitin namin yung power namin para makapagboto ng gusto namin. Okay. So, ang nangyari, yung mga staff, yung mga... Sila nag-push Sila para makapasok ka. oo. So, parang tawag sa akin, People Choice Award. Wow. Ganon. Ang galing. Kaya nalala ko na pressure kasi... At saka yung iboto ka ng mga staff, iba kasi yun. Iba yung kapwa entertainers, iba rin yung kasamahan mo na staff. Staff. Diba? Sa iyong palagay, sa iyong palagay, makuha mo kaya ang Entertainer of the Year? Ako ina-aim ko talaga. Hindi na ako magpapaka-plastic, no? I-aim ko. Sino ba namang ayaw manalo? Alam mo tama, good attitude. Kailangan kasi claim it eh. Yes. Lahat ng nominees, claiming yan na sana ako. Tama yung sagot mo. Kasi napaka-focus mo naman kung ayaw Oo, mo. hindi ko diba? nasabi. Pero nirespeto ko lahat po. Kasi mga senior. Ay, hindi. Walang ganon. Tama. Oo. Hindi, akin to. Oo, Akin. kasi ikaw to eh. Oo, syempre lahat naman, hindi naman kayo magkakaaway eh. No, yeah. Just so happen na magkakasama kayo sa trabaho na kailangan isa lang ang manalo. At malay mo may mag-tie. Hindi natin masasabi, di ba? Ako kasi nangyari kay Mandy tsaka kay Wendell. Pero sa Comic Camp yun. O, di ba? Marami namang mga bagay-bagay na na hindi natin may paliwanag. Pero kamusta ang pagtatrabaho mo sa The Library? Masaya. Yun na lang ba ang bar na pinagtatrabahoan mo? Joke time. Kasi yung iba nagsaray. Oo, yun ang di ba? Ano yung mga bagay-bagay na natutunan mo na ngayon na dati mong gawi na hindi mo na ginagawa ngayong matagal-tagal ka na? Ilan taong ka na sa library? 5 years. O, di ba? Marami ka nang natutunan dyan eh. Ay, madami.
sana pala dati, na ako, yung very perseverance na ako lumaban dati. Dati kasi tinatanggap ko lang na okay lang mag-feed na lang ako. Ay, okay lang dito lang, backup lang ako ni ano. Eh, hindi pala dapat gano'n, dapat pala nagle-level up ka. Tama. Moment mo na to eh. Pag sa'yo na ito. Huwag mo nang pakawalan. Tsaka siguro, Kuya Romel, natanggal na yung wall ko. Kasi dati may rami akong wall eh. Yun yung sinasabi sa akin ni Mamo dati, natanggal mo yung wall. Yung isipin yung sasabihin ng tao. Yes. Kung yung gusto mo. Tama. Pag sa stage. Dati kasi Kuya Romel, ayoko yung magchuchoke ako ng Hindi. Pakisipin nila yun. Eh ngayon, wala na akong pakialam. Bala kayo dyan. Oo, hindi naman sa wala kang pakialam. May pakialam ka, pero alam mo yung Trabaho ko alam on mo yung stage. trabaho mo eh. Dapat ipasok mo yung sarili mo na, ito yun eh. Ito yung trabaho ko. Ito yung dapat ginagawa pag ganito ang trabaho mo. Di ba? Nakakatuwa yung ganon. Kaya ngayon, mas strong ka na. Mas fierce ka na. Mas tiwala na ako sa sarili. Kailangan yun. Dati kasi nagda-doubt pa ako eh. Kaya ko ba yan? Kaya ko bang salita? Kaya ko bang sumingit doon sa mga... Ngayon, hindi pala. Kailangan ko pala sabihin. Kasi yung mga kasama mo naman sa industriya, kahit senior, mga senior mo na, susuportahan ka naman nila. Ano ba yung mga iniiwasan mong mga eksena sa bar kapag magkakasama kayo? Yun yung talagang ma-OOP ka? Ano ba yung... Ano ba yan? Di ba may mga ganun tayo na, ayan na naman. Ay, eto na to. Naayaw mo. Di ba may ganun tayo eh? Kasi ako din, pag may mga kasama ko, ay, eto na to. So, alam mo yun, di ba may ganun, di ba? Ayan to eh. May ganun ka mo, amen. Meron, kuya, madami. Pero yun, dapat lang talaga, ano yun. Lahat tayong entertainers, nakaka-experience tayo na, ay, naku. Ito yan. Ayan na naman siya. Ito na naman siya. Alam mo yun, meron tayo. Ayan na naman. Pero ano lang tayo eh. Tayo na lang talaga mag-a-adjust. Hindi natin ibibigay yung pag-a-adjust sa nagjo-joke. Kasi kaya mo na. Lilipas din to. Di ba may maganyan? Ganun na lang. Kaya lang nga, pag sumobra, umulit, dun. It's about time. Baka kailangan niya ng tatiki. Wait. Pasyal-pasyal muna. Oo. Baba muna, kape ka tayo. Gano'n. Di ba may mga ganyan? Minsan, iniisip ko din minsan gano'n kay Remy. Di ba ito ba? Kapahinga ba? Di ba? May ganyan, oo. Pero ano gusto mo sabihin sa mga lahat ng nakasama mo? Thankful ako sa lahat ng nakasama. Kahit yung mga nakagalitan ko, yung mga nakaalitan ko, kahit yung hindi sa nakaalitan. Kasi lahat naman sila, parang lahat sila nagbigay sa akin ng lesson. Sino ako ngayon. Totoo. Lahat sila nag-ambag doon. Kaya yung mga nakaalitan ko, may mga naparealize silang bagay sa akin na hindi lagi akong tama. Tama. Marami din akong mali. Yan ang pinaka-importante. Yung ma-recognize mo na bakit ka ginaganon. Kasi may nakikita sa'yo. Hindi naman, pag may nakita sa'yo, maling-mali ka. Meron din silang mali. Kasi umo-A din sila. May ganun eh. Pero iisipin mo na lang lagi na self-improvement, self-growth mo na Baka lahat yun nangyari for a reason. for a reason. Kaya nakita mo, in fairness ngayon, ako naramdaman ko na wala ka ng wall eh. Pero dati nung nakikita kita, parang, Okay lang. kung Nahiya ano ako lang, sa'yo kung nakikita kita. okay lang. Hindi, ba't ka ba naiiyak sa akin? Kasi Ako ba? nga, syempre kayo Romel Chiquitas ang kinis-kinis ng mga ganito-ganito. Ano mo Prada ko? Imbitahan mo sila sa The Library. Ayan, iniimbitahan ko po kayo guys na sumuporta at manood. Tunghayan niyo yung iba't ibang talento ng mga co-host ko this coming June 15, yung official na Battle of Entertainment. So, gaganapin niya ng June 15. Pero yung mismong anniversary will be June 21. So, simula ng June 15 ang battle. Tapos yung announcing ng winners, June 21. Kasabay ng mismong anniversary ng The Library. Road to 40. 40 years. Ano ba pakiramdam ng bilang isang nakapasok na talent sa library? Super honest opinion na, yung parang makapasok ka lang sa library, anong pakiramdam? Proud ako, super yes, sa sarili ko. Parang feeling ko, kasi ang bata ako nakapasok eh. Oo. Tapos ako din yung sinabi ni Mamo na first time na junior na nominees na bata. Kasi halos lahat sila, parang yung iba season na talaga. Oo, totoo. Mahusay talaga. Parang siguro may something lang na edge na, ay baka pwede tong At saka nakakalakas ang loob yun, di ba? Sinasabak ka sa mga veterano na iba yun. Huwag mo ikalalaki ng ulo yun. Dapat maging ano mo yun eh. Lalo mong pagbutihin kasi kailangan mong may patunayan sa kanilang lahat. Hindi naman yung patunayan na magyayabang ka. Patunayan mo na, lalo ka ba i-encourage na dapat pagbutihin ko tong craft ko. Para, kasi ang labanan kasi dito, longevity. Yeah. Siguro ako nga, ang gusto ko nga ilaban yung parang bagong way naman ng atake na ngayon. Kasi lahat naman iba-iba ang atake, di ba? So parang baka yun yung unique ko. Oo, kasi may Umaslak na iba-iba talaga atake. May inatake sa puso. Yeah. Huwag naman sa akin. Pero alam mo, sa lahat na nangyayari sa'yo, maganda na. Nakikita mo ba yung path na tinatahak mo? Ang ganda-ganda na, napaka-smooth sailing na, kaya huwag ka na lang maglalasing. Yes, kuya. Yun nga yung, actually yun nga yung ano ko, yung parang weakness ko. Huwag kang maglalasing. Kasi ako, personally, narinig ko yun eh. Hindi na maganda. Pwedeng Yes. uminom, 2, 3, pero yung mas marami pa dyan, itigil mo na. Yun nga yung sa gusto kong sabihin kanina, kuya. Kasi nga, very opinionated akong tao. Lalo pag nakalasing, nakainom ako. Parang kung ano yung paglalaban ko talaga yun. Okay naman sa
sana yung ipaglalaban mo, pero dapat makikinig ka rin. Kung may pinaglalaban ka, may pinaglalaban din yung kausap mo. So dapat magkita kayo sa gitna, hindi naman kailangan matapos ang usapan na ikaw yung panalo. Kailangan pala natin mag-meet halfway. Correct. Yun lang naman mga bagay-bagay na narinig ko sa'yo na paglasing ka. Oo, so hindi tayo mag-iinom. Ay, hindi, mag-inom ka. Baka ako na maawagin mo. Hindi. Diyos ko, baka hindi ko kailangan sinisigaw-sigawan mo. Ay, teka. Uy, wala naman. Wala naman. Pero siguro, Robert Chica. Pero alam mo, happy ako kasi eto na yung simula. Nakikita ko sa'yo na, ano mo yan eh, manalo matalo, eto ka na eh. Papunta ka na dyan. Nandun ka na sa right track na tinatawag. Kaya anong gusto mong sabihin sa mga kalaban mo? Yung peers gusto mong sabihin sa mga katunggali mo bilang entertainer of the year. Yung sa mga makakalaban ko po, ayun, sana pagandaan nyo, uminom kayo ng mga maintenance nyo. Ay. Kasi kailangan nyo yan eh. Kasi itong laban na to, ibibigay ko talaga 110% yung mga hindi ko ginagawa na usual na nakikita nyo, gagawin ko ngayon. So, i-ready nyo yung mga alaksan nyo. Baka kasi pag nagkaroon ng announcing, baka atakihin, so, yung mga high blood, yung mga pag di na kaya sumayo, okay na, wag na, magpatalo na lang, mag-giveaway na. Yan, fierce, di ba? Dapat ganon. Kasi ito healthy competition ito eh. Yes, Tsaka, nasa sing-along tayo, lahat ng sasabihin natin, pag napikon ka, talo ka. Hindi ka dito nagtatrabaho. Mag-opisina ka, ganon. Tapos ito na, tapusin natin ito. Anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Para sa ito, itong ginagawa ko na to para sa ito actually. Ngayon, pasensya ka na, hindi kita nakakamusta madalas kasi nagtatampo na siya Kuya Romel. Kasi hindi nakakamusta, hindi nakakaaba. Nahihiya lang ako sa iyo pa na mga musta kasi medyo hirap din ngayon, wala pa masyado. Nasanay kasi ako na pagpupunta ako dyan, alam mo naman gusto ko may bibigay ako sa mga kapatid ko. Pasensya ka na if ever man na dati nagagamit ko yung hindi natin magandang nakaraan. Pero gusto ko lang din i-share kasi sobrang thankful din ako sa mga nangyari na yung kuya kasi. Sige. Hindi kasi doon ako naging strong. Super naging strong ako dahil sa'yo. Hindi ko kayang tumayo ngayon kung ano man yung naipundar ko ngayon, kung ano man ako ngayon. Kung hindi mo ginawa yung mga bagay na hindi siguro nangyari yung mga bagay na yun. Tapos pakatatag ka lang pa, babawi ako. Sana matapat ko yung pangarap ko sa'yo na makita mo ako ulit sa TV, malakas ka. Sana hindi na ulit sumumpong yung yung atake sa'yo ng mild stroke or magpagaling ka. Basta para sa ito, para sa inyo ni Mama, kahit hindi kayo na okay ni Mama, para sa inyo to, para sa mga kapatid ko. Alam mo, pag napanood ko ng papa mo, lalong lalakas ang loob ng papa mo. Okay lang yan kasi ang mahalaga sa kwentong ito, nakita mo ang tama, nahiwalay mo ang mali, at yung gagawin mo, pagbubutihin mo palalo para sa kinabukasan ninyong pamilya at para na rin sa papa mo. Yes, thank you, Kuya. Good luck. Yun na lang mga sinasabi sa'yo ng lahat na iwasan mo na lang magpaka-lasing. Chill lang tayo. Chill lang. Okay lang yung chill. Huwag yung lango. Lango, yes. Diba? Good luck, Joshua Romero, para sa iyong sa Grand Finals magkita-kita tayo. Yes. Ano ang aabangan nila sa iyong pasabog na mga production numbers sa'yo, Joshua? Nako, eto na nga. Manghihingi ako ng Gcash sa'yo. Napalaguin natin yun. Yung pala yung pasabog na yun. Hindi, of course, syempre pinagandaan ko yung the usual na hindi nyo nakikita sa akin. Hindi ko Every time. usual na ginagawa every night. Gagawin ko ngayon talaga. Kailangan ko talagang hingalin. Kung kailangan ko talagang pagpawisan, maligo sa pawis, gagawin ko talaga. Kasi gusto ko this time ibigay yung 100% ko. Parang ilalabas ko lahat ng kung anong meron ako ngayon this time. Lahat ng kung anong meron si Joshua na hindi nyo pa nakikita, ipapakita ko ngayon. Pagkakasyahin natin dun sa short amount of time na binigay sa amin. So, yun. Abangan po natin yan. Ganon. Tapos ito na, sabihin mo sa mga kasal, mga supporters mo. Ayan guys, sana supportahan nyo po ako this coming June 15. Of course, supportahan nyo rin yung anniversary this coming June 21. Pero unahin nyo yung June 15. Himingi po ako ng suporta sa mga nakakilala sa akin sa industriya, sa library, sa mga guests ko. Sana supportahan nyo po ako. Pumunta po kayo ng June 15. Kailangan ko po ng suporta nyo. Pa-Gcash naman po kayo. Kailangan ko ng production. Kailangan ko ng dance. Kasi talagang pinaghahandaan ko po talaga. Same as paghahanda ng mga co-host ko. So, makita-kita tayo and ipapangako na po namin sa inyo na bibigyan namin kayo ng magandang show. Yes, andito po sa ilalim ang Facebook ni Joshua, ang Instagram niya, ang X niya, ang Grindr niya. Wala ka doon. Ay, wala ka ba doon? Wala ka doon. Ano lang meron ka? Wala. Facebook lang? Oo, Facebook, TikTok. TikTok, ayan. Yung OnlyFans lang. Ay, sorry, only. International. Ano to? Sa Las Piñas chapter? Oo. Pero ganun pa man, thank you very much and good luck sa'yo. Yes. At sa mga susunod. Panoorin nyo yung susunod po. Another na naman na candidate for Entertainer of the Year. Mag-interview ko ba, di ba? Gusto mo na? Ikaw na to. Okay na yan. Sa bagay. Ay, kaya mo na, para naman sabi. So, Thank you, yun lang. Ma'am. Oo, Thank you so good much. luck sa'yo. Sana yung mga narinig mo, narinig nila at narinig ko, sana magawa mo na para na naman sa
kabutihan mo. Yes. Diba? Yun na yun eh. Good luck. Thank you so much, Kuya Romel. Maraming Welcome. salamat. Very much welcome. And sa mga kaibigan, sa aking vlog, Dead Bang Nega, Dead Bang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon.